Sa lahat. Todo awat ang crew ng eroplano na ito, pero ayaw magpapigil ng dalawang lalaking nagsasapakan sa gitna ng isang flight mula Taiwan. Nagpalitan sila ng suntok at hampas. Napapasigaw na lang ang ibang pasaherong nakakita sa pangyayari. Ang ugat ng away na yan, agawan ng upuan. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas. Ika-10 araw ng Mayo, taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Pangulong Bongbong Marcos giniit na walang aktibong pulis at sundalo na sumasali sa umano'y planong pagpapatalsik sa kanya. Kung meron man, baka raw yung mga retirado na. Kailangan na bang mag-loyalty check sa PNP at AFP? Dating PIDEA agent na nag-uugnay kay PBBM sa illegal na droga, tinawag ng Pangulo na professional liar. Parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya wala, hindi ko walang saysay. Strip at cavity search sa mga kulungang hawak ng Bureau of Corrections, sinuspinde kasunod ng mga reklamong hindi raw ito makatao. Big time oil price rollback nakaamba sa susunod na linggo. Tapyas sa presyo ng gasolina, nakikitang hanggang 2 piso kada litro. Sa pool sa CCTV, nakahintong sasakyan sa traffic light sa Cebu City, inararo ng isang cement mixer truck. 2 sugatan. Lalaking lasing sa Antipolo Rizal na maril ng tindero. Hindi raw kasi siya pinagamit ng CR. Showbiz columnist na si Christopher Min, sinampahan na naman ng reklamong cyber libel. Ang bagong complainants, sina Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. At sa Frontline Showbiz, Tony Pangilinan at Bel Mariano bumisita sa Kapatid Network bago ang inaabangang finale ng Can't Buy Me Love. Sa pool sa CCTV, ang pag-araro ng isang cement mixer truck sa mga nakahintong sasakyan sa stoplight sa Cebu City. 2 rider ang sugatan matapos madamay sa aksidente. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nakahinto sa stoplight ang ilang sasakyan at 2 motorsiklo sa kahabaan ng Sergeant Osmeña Road sa Cebu City alas 6:30 kaninang umaga. Maya-maya, isang cement mixer truck ang makikitang paparating. Mabagal naman ang takbo nito pero hindi ito agad nakapagpreno. Hanggang sa nabangga nito ang mga sasakyang nasa harapan. Nadamay pa ang 2 motorsiklo sa unahan. Agad namang nakabangon ang 2 rider. Pero ang mga motorsiklo nila pumailalim sa isang sasakyan. Pati ang traffic signage sa Center Island nadali. Sa isa pang anggulo, makikita ang malapitang pagbangga ng mixer sa mga sasakyan. Una pa lang nabundol ng mixer ang truck na may kargang buhay na baboy. Saka bumangga sa multicab kaya nakaladkad ang 2 motorsiklo. Parehong sugatan ang 2 rider. Ang isa sa kanila kinailangang dalhin sa ospital dahil sa bali sa kamay. Sa imbestigasyon, hindi raw kumagat ang preno ng mixer truck. Depensa naman daw ng driver nito, hindi siya nakatulog, taliwas ito sa hinala ng isa sa mga nabangga niya. Sabi niya nawalan yun ng brake. Sabi niya hindi naman siya nakatulog, pero ang sabi niya talaga, basiyo yung brake talaga. Nauwi naman sa arigluhan ng aksidente matapos mangako ang kumpanya ng nakabanggang mixer na sasagutin ang gastos sa ospital at sa mga nasirang sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Pinaghahanap na ng mga pulis ang lalaking nasa pool sa CCTV na nagnakaw ng bike sa Caloocan. Ang suspect tinakpan pa ng cup noodles ng CCTV para hindi mamukhaan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel, exclusive.
Sa kuwang ito ng CCTV, kitang naglalakad papasok ng P. Gomez Street ang lalaking ito sa bagong baryo Caloocan bandang alas 2 ng madaling araw noong April 29. Kumaliwa siya papunta sa isa sa mga bahay doon. Maya-maya lumabas na siyang may dala-dala ng bike. Sinakyan niya ito at pumadyak palayo sa lugar. Ang kaso, hindi pala niya pag-aari ang bike at ninakaw lang niya ito. Laking panghihinayang ngayon ng may-ari ng bike na si Journey Panganiban. Bukod sa 10,000 piso pa ang halaga nito, may sentimental value sa kanya ang bike. Hindi ko po siya ginagamit eh. Ano po siya, pamana po siya sa akin ng tatay ko bago po mamatay. Yan na lang alaala niya sa akin. Ayon sa biktima, ilang oras din ang lumipas bago nila nalaman na nawawala na ang bike. Tanging bike rack na lang ang natira dito sa loob ng bahay. Nang balikan ng biktima ang mga kuha ng kanilang CCTV sa bahay, nakita nitong malabo ang kuha ng CCTV. Ilang oras bago ang pagnanakaw, makikita ang isang bata na dinumihan ng lente ng kamera. Pagdating naman ng madaling araw, maaaninag na ang kawatan na tila tinakpan ng kuha ng CCTV. Dito na nadiskubre ang isang lalagyan ng cup noodles na nakatakip sa lente ng CCTV. Posible namang may dalang tools ang lalaki para sirain ang lock ng kanilang gate. Pinaghahanap na ng mga opisyal ng barangay ang suspect na posibleng dayo lang daw sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Walang kawala sa mga pulis ang isang lalaking namaril habang lasing sa Antipolo City. Nagalit daw ang suspect nang di pinagamit ng CR. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. May baril! Nagpaputok, may pinutukan siya! Agad na pinasasa ng mga pulis ang lalaking yan na namaril ng isang tindero sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo City nitong Martes. May baril! Kinumpis ka rin ang kanyang baril na kargado pa ng bala. Base sa investigasyon, may kigamit sana ng banyo ang suspect sa tindero pero hindi raw siya pinagbigyan ng biktima kaya niya ito binaril. Yun naman CR kasi na pag-aari ng vendor is exclusive yata yun para sa mga kanyang kliyente, sa mga bumibili. Ngayon, baka nung time na gagamit yung isa, sinasabi niya hindi siya pinayagan. Baka naman may gumagamit na kliyente, customer, kaya hindi siya napayagan. Ayun, yun ang pinag-umpisahan nila. Maswerte namang hindi tinamaan ang biktima. Tumagos lang ang bala sa pinto ng CR. Nabisto ring di pala lisensyado ang baril na dala ng suspect. Umamin naman ang suspect sa pagpapaputok ng baril pero hindi niya raw planong patamaan ang biktima. Umamin din siyang lasing siya nang gawin ng krimen. Humingi naman po ako ng sorry doon sa biktima kung sakasakay hindi ko po ginawa siya na tutukan ng baril o ano ba. Basta nagpaputok lang po ako. Wala po akong takang patayin siya o ano. Tumanggi nang magsalita sa aming kamera ang suspect. Mahaharap ang suspect sa reklamong attempted homicide at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagsampa ng cyber libel complaints sina Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan laban sa showbiz columnist na si Christy Fermin. Sabi ng megastar, nadadamay sa umano'y malisyosong content ni Fermin ang kanyang pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Inalagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Magandang palaki sa akin ang magulang ko. At higit sa lahat, sabi nung 3 anak ko, mabuti akong ina. So, napakasakit sa akin. Napaka-patong-patong. So, you know, if people pick that up tapos talk as if they live with us, you know. Napaiyak na lang si megastar Sharon Cuneta nang maghain sila ng asawa niyang si Kiko Pangilinan ng cyber libel complaint sa Makati Prosecutor's Office. Laban yan sa showbiz columnist na si Christy Fermin. Hindi na dinitalye ni Kiko at Sharon ang mga sinabi ni Fermin na naging mitya ng pagsasampa nila ng reklamo. Pero may mga kinalaman daw ito sa mga inilabas ni Fermin sa kanyang online platforms na nakakaapekto sa pamilya nila megastar. Buong pamilya kasi ang... Oo na-affect. Pati mga anak ko, parang si Frankie, ganyan. Parang, oh my God, they're kids, they're studying. Wala silang ginagawa. Kwento pa ni Sharon, 2021 ang huli siyang mag-reach out kay Fermin para mag-offer ng friendship. Pero mula noon, never namang humingi ng kanyang panig si Fermin kapag ginagawa siyang topic online. I reached out to her and for a while, I had so much affection for her kasi feeling ko tanda na natin, tanda ko na. I was looking only for good points in people. And then after a while, parang suddenly I was shocked kasi konting lalabas, parang hinusgahan ka agad.
Dagdag pa ng megastar. Ayoko to yung pwede lang, pero parang it's a message also na artista kami, pero ang dami nakakalimot na nasasaktan din kami, di ba? Na hindi naman ninyo kami kilala, nakikita nyo lang ang trabaho namin. Sa ibang issue naman, habang pinag-uusapan ng kanyang mga anak na dawit umano sa mga storya ni Fermin, nabanggit ni Sharon na estranged sila ng panganay na anak na si Casey Concepcion. Problema rin namin ng panganay ko because at this point we're estranged and I'm very, very hurt. Pero there are things na tama na yun. There are things na amin na lang. Ayaw ko na rin isiksik ang sarili ko sa ayaw sa akin. I'm tired na. Sa 1PH at radio show naman kanina ni Nay Christy, bagamat wala pa silang impormasyon sa nilalaman ng isinampang cyber libel, naniniwala siya na parte ng kanyang trabaho ang mga ganitong klaseng reklamo. Kapag ikaw ay nasa ganyang mga linya, katulad namin ng mga mamamahayag, naku, territorial po ang mga ganitong kaso, yung libel case, cyber libel, pataas ng pataas ang mga level, talagang tumataas ang mga level ng mga demandahan na from Sara Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino po kaya ang susunod? Si Julia Roberts na. Nananawagan din siya sa supporters. Huwag kayong magalit kay Sharon Cuneta. Kanina, ang dami ko nababasa. Galit ng galit kay Megastar at kay dating Senador Kiko Pangilinan. Tanggalin po natin sa ating isip yung galit, yung hatred. Kasama po talaga yan sa laban. Basta, ang mahalaga, alam natin kung ano ang katotohanan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. 10 araw nang walang tubig sa Palar Village, Taguig. Yan ay matapos lumobo sa higit 5 milyong piso ang utang ng village sa Manila Water dahil hindi nagre-remit ang kanilang konektor. Live mula sa Taguig, nasa Frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, kumusta na ang mga residente dyan? Julius, sumasabay sa init ng panahon yung init ng ulo ng ilang residente dito sa Taguig. Paano ba naman kasi nagbabayad naman daw sila ng bill ng tubig pero paano lumobo sa mahigit 5 milyong piso ang utang nila sa Manila Water? Ang sama lang po namin ng loob kasi nagbabayad po kami ng maayos. Pag hindi kami makabayad ngayon, kinabukasan automatic 500 penalty. Nasaan yung binayad namin? Humarap siya sa taong bayan. Galit na galit si Marites Nies habang nakapila sa rasyon ng tubig sa Palar Village na sakop ng Barangay Proper Southside at Barangay Pinagsama Taguig. Mga sakit kami, mga high blood. Nag-iigib kami ilang araw na. Perwisyo talaga ma'am, kung sa perwisyo. Sobra ka perwisyo. Matutulog na lang kami, hindi kami makatulog. Iniisip namin saan na naman bukas kukuha ng tubig. Kahit gabi, blockbuster ang pila nilang mga residente sa truck ng bumberong nagrarasyon ng tubig sa lugar. 10 araw nang walang tubig ang mga residente rito dahil pinutulan sila ng Manila Water. Kahit katirikan din ang araw, basta't dumating ang truck ng bumbero, nagmamadali na ang mga residente sa pagpila. Ang tricycle driver na si Mang Alfredo tumigil muna sa pamamasada, makaigib lang ng tubig. Nakita ko nga may pila, kaya nakipila na rin ako sa timba ko na yun. Kahit paano, may magagamit kami. Pinutol ng Manila Water ang tubig sa lugar dahil sa utang na 5.1 million pesos na 4 na buwan nang hindi nababayaran. Huli na nang malaman nilang hindi pala nagre-remit ng pera ang Innerport Neighborhood Association na nakatokang maningil sa mga residente. Ang Bases Conversion Development Authority o BCDA pa ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng village. Dahil dito, naka-bulk metering ang mga taga roon o walang kanya-kanyang metro. Ang setup dito sa Palar Village ay tinatawag nating People's Organization. Similar din pag merong Homeowners Association. So ang ating pong parang pinaka-customer ay kung sino man po yung namamahala doon sa bank account. Meron silang mother meter, doon po nakakonect ang Manila Water at from the mother meter meron silang mga sub-meter doon sa mga residente. Ang pamilya raw ng isang Rowena Dalire sa ilalim ng Innerport ang nakatoka sa bulk account ng tubig. Giit ng mga residente, on time silang nagbabayad na halos doble pa nga ang singil sa kanila kumpara sa Manila Water. Pero bakit daw sila naputulan?
Ilang minuto lang ang hindi nakabayad on the day, due date. 500 pesos nang binayad sa akin. Hindi ko tatanggapin kung wala akong bayad sa 1,200 bahay o katumbas ng 7,000 residente ang apektado ng kawalan ng tubig. Sinubukan naming kunin ang panig ni Ginang Dalire pero wala pa siyang tugon. Ayon naman sa Manila Water, nakapagbayad na si Dalire ng 2.6 million pesos. Pero kahit may balanse pa, ibabalik na raw nila ang supply ng tubig ngayong araw. Para hindi na maulit ang insidente, gumugulong na ang usapin ang pagkakaroon ng kanya-kanyang metro ng tubig sa mga residente para direkta na silang magbabayad sa Manila Water. Sa ngayon, ang atin pong tinitignan ay a little over 200 households yung pwede na natin kabitan ng individual meters dahil pumayag na po ang BCDA dito. Sisimulan na po natin yung proseso ng pagbibigay ng kanya-kanyang metro. Julius, ngayong hapon nga ay sinimulan na ng Manila Water na ibalik yung supply ng tubig sa ilang mga bahay dito sa Palar Village. Pero may ilang bahay pa rin dito sa Barangay Pinagsama. Ito wala pa rin lumalabas na tubig dito sa kanilang mga gripo. Kaya umaasa pa rin sila sa rasyon ng tubig mula sa makanilang barangay at Taguig LGU. Pero nangako naman ang Manila Water na within today ay ibabalik na nila yung normal na supply ng tubig dito sa Palar Village. Julius. Maraming salamat, Jenny Don. Binansagan namang profesional na sinungaling ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating PDEA agent na nag-ugnay sa kanya sa illegal na droga. Itinanggi rin ng Pangulo na may mga pulis na nagpaplanong patalsikin siya sa pwesto. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang napatalsik na intelligence officer ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Jonathan Morales. Nagpaunlak ng panayam sa media ang Pangulo habang nasa General Santos City kanina. Si Morales ang dating ahente na humarap sa pagdinig ng Senado kamakailan kaugnay sa tinaguriang PDEA leaks. At nagsabing sangkot si Marcos at aktres na si Maricel Soriano sa illegal na droga sa naunsyaming drug operation sa Makati noong 2012. Parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang may kaso siya na false testimony. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ni Morales. Ang PDEA naman una na ring pinabulaanan sa mismong hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na hindi kasama sa watchlist nila ang Pangulo. Bukod sa isyu ng droga, nagsalita na rin si PBBM sa bali-balitang may nilulutong plano ang ilang aktibo at retiradong pulis para patalsikin siya sa pwesto. Pero sabi ng Pangulo, wala naman siyang nakikitang namumulitika sa hanay ng PNP. I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan at siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayong nakikitang ganun. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ng Pangulo sa direktiba niya sa pulis at militar na unahin ang mandato nilang protektahan ng publiko. Tutol din siya sa ideya na magsagawa ng loyalty check sa PNP at EFP. Anong sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo ang sagot nun, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Pero titignan natin mga record. Unang pinalutang ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang nilulutong ouster plot. Nakampo raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang may pakana. Itinanggi na ito ng kampo ng mga Duterte at pinabulaanan din mismo ni PNP Chief General Romel Marbil. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagtapos na ngayong araw ang balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Mas malaki pa raw ito sa susunod na taon. Pero ngayon pa lang, may ibang bansa rin ang gustong magsanay kasama tayo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Magkasabay ng nirolyo kanina ang watawat ng Balikatan Exercise 2024 ng mga kinatawan mula sa Armed Forces of the Philippines at U.S. Armed Forces bilang hudyat ng pagtatapos ng 19 na araw na pagsasanay ng dalawang militar sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa dagat, himpapawid, at dalampasigan, dumaan sa iba't ibang senaryo at tactical drill ng mga sundalo para hasain ang kanilang kasanayan na makipaglaban ng magkakasama. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, ang balikatan ngayong taon ang pinakamalaki sa nakalipas na 5 dekada.
Pero patikim pa lang daw ito sa mas malaki at mas malawak pang balikatan exercise sa 2025. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos, excited na nga raw para rito. He looks forward to next year's exercise, which will be I believe, the full battle simulation, which will put to the test the combined capabilities in the most realistic of scenarios possible, with safety in mind. Paglilinaw naman ng AFP, hindi puro bakbakan ang gagawin sa susunod na balikatan. Pagtutuunan din daw nitong iba pang aspeto ng giyera, pati pagtugon sa mga kalamidad. Target ng AFP na mas isali na rin sa susunod na balikatan exercise ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Philippine Coast Guard, PNP, DFA at DICT. Whole of government at whole of society approach daw kasi ang balak nila para mahasa din ang mga ito sa pagtugon sa mga issue at problema sa hinaharap. Bukod sa Amerika, bukas din daw ang Pilipinas sa bilateral exercise kasama ang iba pang bansa. Kasunod yan ng pahayag ng French Navy na gusto ulit nilang magsanay kasama ang Philippine Navy. Pabor naman dito si Pangulong Marcos. Napakalaking bagay yan dahil ito lang ang paraan upang magarantiya natin na ang West Philippine Sea ay patuloy ang tinatawag na freedom of navigation at ang daming dumadaan dyan. Kailangan libre, ligtas ang lugar ng West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Isinusulong ng ilang mambabatas ang pagkakaroon ng bagong ahensya na tututok sa pagpapaunlad ng mga katubigang sakop ng Manila Bay. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mismong mga kongresistang bahagi ng House Government Enterprises and Privatization Committee ang nag-ocular inspection sa Manila Bay Area kasama ang Corregidor Island. Kaugnay ito ng nakabinbing panukalang batas na House Bill No. 2663 na layong magtatag ng Manila Bay Rivers and Waters Authority. Mandato nito na pangasiwaan ang planong paunlarin at protektahan ang mga katubigang sakop ng Manila Bay. Kasi ang ating tinitignan dito, yung development at hindi maapektuhan yung ating environment. Kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman, meron tayong mga ongoing reclamation dito sa atin sa Manila Bay na ito. Nasa 190 kilometers ang coastline na sakop ng Manila Bay mula Calabarzon, Metro Manila hanggang Central Luzon. 5 isla ang sakop ng bunganga ng Manila Bay at sentro nga nito ay Corregidor Island. Isa ito sa ginawang fortress na dinevelop nung panahon ng pananakop ng Amerika para magsilbing proteksyon sa ating kabisera na Maynila. Para kay Pampanga Representative Ana York Bondok, mahalagang tutukang mabuti ang Manila Bay, lalo't apektado raw sila lagi ng baha. We are from the coastal areas po ng Pampanga and kami po talaga yung nababaha at naapektuhan every rainy season. Dahil dito po ilabasan ng tubig lang buong Central Luzon po Tiniyak naman ni Government Enterprises and Privatization Committee Chairman at Parañaque Representative Edwin Olivares na hindi masasapawan ng planong Manila Bay Rivers and Waters Authority ang ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Environment Department. At tinitignan natin kasi meron tayong mandamo sa order sa Supreme Court na kailangan linisin lahat ng waterway at yung Manila Bay natin. Lahat ng waterway ng Metro Manila dito dumadaan dito. Walang specific na authority na nag-aasikaso talaga kung sino talaga yung merong responsible for this. Sa ngayon, nasa committee level pa rin ang panukalang batas at inaasahang lulusot ito sa komite sa pagbabalik pa ng 3rd regular session pagkatapos ng Senate DA adjournment sa Hulyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nakauwi na sa bansa ang isa sa mga tripulanteng Pinoy na sakay ng barkong na hijack ng Iran sa Strait of Hormuz noong Abril. Sinalubong ng mga taga-Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang Pinoy seaman sa NAIA Terminal 3 sa Pasay kanina. Wala pang detalye kung bakit at paano napalaya ang tripulante. Pero una nang sinabi ni DMW Secretary Hans Kakdak na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa DFA, Ship Agent at Manning Agency para mapalaya na rin ang 3 pang tripulanteng Pinoy na nasa kustodiya pa rin ng Iran. April 13 nang ma-hijack ng Revolutionary Guards ng Iran ang cargo ship na MSC Aris dahil umano sa koneksyon nito sa Israel. Kasunod yan ang pag-atake ng Israel sa konsulado ng Iran sa Syria noong April 1.
Susunod, pamunuan ng isang ospital sa Valenzuela, itinanggi ang alegasyong nanggigipit sila ng mga pasyenteng hindi makabayad ng bill. Dating Health Secretary Francisco Duque at dating PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau pinakakasuhan ng graft ng Ombudsman kaugnay sa anomalya umano sa pagbili ng COVID supplies. Dalawang pasahero ng eroplano nagsuntukan dahil sa agawan sa upuan. At silipin ang pagbisita ng Don Bell sa TV5 bago ang inaabangang finale ng Can't Buy Me Love. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nakain ang suspension order ang DILG kay Cebu City Mayor Michael Rama. Mismong ang Regional Director ng Central Visayas ang naghain ng order sa opisina ng alkalde. Pero wala si Mayor Rama sa kanyang opisina at wala rin gustong tumanggap ng kautusan. Nagpasya na lang ang DILG na idikit sa pinto ng Mayor's Office ang suspension order. 6 na buwang sinuspindi ng Ombudsman si Mayor Rama at ilan pang opisyal dahil sa delay ng pagpapasahod sa ilang taga-munisipyo. So sa mga motorista, may big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa abiso ng Department of Energy, posibleng higit 2 piso ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Hanggang 85 centavos naman ang tapya sa kada litro ng diesel, habang piso sa kerosene. Kung sakali, yan ang ikatlong linggong rollback sa gasolina at pang-apat naman sa diesel at kerosene. Ayon sa DOE, bunso dito ng pagtaas ng inventaryo sa Amerika. Nakakaapekto rin ang paglakas ng dolyar na siyang nagpapababa sa interest rate. Pinangalanan na ang 10 nangunang kadete na magsisipagtapos sa Philippine Military Academy ngayong taon. Sa ikapitong pagkakataon sa kasaysayan ng PMA, babae ulit ang hinirang na class valedictorian. Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Formal nang ipinakilala ang 10 kadete na nanguna sa bagong Sinag Class 2024 ng Philippine Military Academy kanina. Sa ikapitong pagkakataon sa kasaysayan ng PMA, babae ulit ang magiging class valedictorian, habang 6 na iba pa ang pasok din sa top 10. Nanguna si Cadet First Class Janeth Elumba na tubong Surigao City, Surigao del Norte. Pangalawa siya sa 3 magkakapatid at proud na anak ng isang magsasaka. It was ultimately my father who inspired me to enter the academy. He was inspired to serve the public as uniformed personnel. However, due to circumstances, it led him to do farming for our family. But it was ultimately him who inspired me to join the Philippine Military Academy. Bago naging class valedictorian, muntik pang matanggal sa PMA si Janeth matapos magka-appendicitis. Pero pilit niyang ginapang ang pag-aaral para makagraduate. It was a struggle for me, but I persisted in prayer and also asked help from my mista to cope up with the lessons, from my friends and my loved ones. And due to their encouragement and support, I was able to come back and made it to where I am. Bukod kay Elumba, magtatapos din with flying colors ang class salutatorian at tubong Quezon City na si Cadet First Class Mark Armuel Boyles. Sa pagtatapos sa akademya, nais daw niyang patunayan na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap. I'm a son of a tricycle driver and a housewife, and the experiences that I had before helping my father on his tricycle as our source of living made me enter the Philippine Military Academy. So my motivations are deeply rooted in providing a better life for my family and also serving as an inspiration for those with similar backgrounds.
Sa kabuuan, nasa 278 kadete ng bagong Sinag class ang magsisipagtapos sa PMA ngayong taon. 224 sa kanila ang lalaki at 54 ang babae. Idaraos ang graduation ceremony sa darating na May 18 na dadaluhan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaaribang showbiz balita ngayong Biyernes. Action actress na, pangmalakasang live seller pa, si Batang Quiapo star Ivana Alawi. Sa isa niyang live selling, abay kumita po siya ng mahigit 10 milyong piso. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Marfori. Nag-live ako from 6 p.m. natapos ako 12 a.m. Kasi yun yung kumita ng 8 digits. Kita mo nga naman! As in legit na ganyan kalaki ang kinita ni Batang Quiapo actress Ivana Alawi sa isa niyang live selling session. Ibinahagi yan ni Ivana matapos siyang ipakilala at bigyang parangal bilang TikTok Shop Celebrity of the Year. Say ng aktres at content creator, magandang backup plan daw talaga ang pagnenegosyo kahit pabigating mainstream at social media personality na siya. Iba yung business, iba yung pag-aartista, iba siya. So as, you know, pag naging artista ka, para mag-iisip ka na ay kailangan ko ng backup. So, having a business is really important. Kahit busy sa beauty and health business, hindi pa rin paaawat si Ivana bilang si Bubbles sa hit kapatid at Dreamscape teleserye na Batang Quiapo. Thankful ang aktres at buong produksyon sa patuloy na mataas na ratings nito sa Todo Max Primetime 5 ng TV5 at Views Online. Kasi it's really a whole team. So, of course, si Coco Martin, grabe talaga yung kanyang mind. Sobrang galing niya, sobrang talented. And I think yung walang tatalo dun is because talagang mahal na mahal siya ng tao. And yung story and just the excitement. Ang dami, hindi lang siya kasi isang plot. Ang dami mong aabangan. And speaking of aabangan, watch out for more pasabog na aktingan at aksyon mula sa panalong Batang Quiapo. Sobrang ganda ng story na tatahakin namin. And nagsisimula pa lang siya. And ngayon, maraming bagong mga characters and all. So, maraming aabangan na pasabog. Saglit lang Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, bago ang hashtag priceless finale ng Can't Buy Me Love mamaya, nakisaya muna sa Kapatid Network ang mga bida nitong sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Ang kanila namang co-star na si Maris Racal sa photoshoot idinaan ang pamamaalam sa kanilang serye. Nagbabalik si MJ Marfori. Ang bingling Donnie Pangilinan and Bel Mariano. Good morning! Good morning po sa inyo lahat. As bright as their smiles. Maaga nakisaya sa Kapatid Network ang Don Bell sa TV5 morning show na Good Morning Kapatid. Ang studio napuno ng kanilang fans. Yung mga cellphone na... At home ang Don Bell. Kaya naman natural lang na lumabas ang kanilang kakulitan. A thing that they think about, parang nasugatan si... Sino man nasugatan? Ikaw! Hindi, kasi ang clumsy. Ang dalawa, nakiride pa sa pasorpresa ng show sa mga mommy hosts. Surprise! Or surprise! Sabi niya sa akin, you're tall as hell, man! Like Mama! Hello po, Tabarkad! Hello po sa inyo lahat! Matapos niya, sumegway naman ang dalawa sa Eat Bulaga para maglaro ng pera fee. Kung dati, natalo si Donnie. Pababa? Pababa. Pababa ba? Pababa? Pababa ba? Bababa ba? Bababa? Pababa? Pababa. Pababa daw! Tingnan natin. Ngayon, napayakap na lang siya kay Bel. Matapos manalo ng 42,000 pesos. Ang mga pagbisitang ito ng Don Bell ay bahagi ng kanilang promotion sa priceless finale mamaya ng kanilang seryeng Can't Buy Me Love.
from episode 1 hanggang 148, nandiyan po kayo. Ang co-star namang si Maris Racal, idinaan sa isang pangmalakasang photoshoot ang pamamaalam sa kanilang epic series. Isinuot niyang ilang iconic outfits na isinuot niya sa serye. Abangan sina Maris at Don Bell sa priceless finale ng Can't Buy Me Love mamayang 9:30 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, mga opisyal ng Chinese Embassy na nagbabantang maglalabas ng audio recording tungkol sa manoy New Model Agreement dapat daw palayasin sa Pilipinas. Pambobomba ng tubig ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, hihimayin natin sa News Explained. At nagmahal, inutangan, nasaktan at sa huli, nabudol. Ang heartbreaking na kwentong yan, alamin maya-maya lang. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinakakasuhan ng graft ng Ombudsman sina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Undersecretary Lloyd Christopher Lau ng Procurement Service ng Budget Department. Kaugnay ito sa manoy-manumalyang paglipat ng DOH ng 41 billion pesos na pondo sa PSDBM para sa pagbili ng COVID-19 supplies. Bukod sa graft, guilty rin sina Duque at Lau sa grave misconduct na isang administrative offense. May parusa itong dismissal at disqualification from government service. Una ng pinagtibay ng Ombudsman ang nauna nitong desisyon na sampahan ng reklamong katiwalian si Lau at iba pang opisyal ng PSDBM. Kaugnay naman ito sa kontrobersyal na pagbili ng medical supplies mula Pharmaly. Giit ng Ombudsman, questionable naging transaksyon lalo't palugi at walang record ng mga naunang business transaction ang kumpanya. Bago nito, nakuha ang 11 billion pesos na kontrata mula sa gobyerno. Sinuspindi ng Bureau of Corrections ang strip at cavity search sa mga dalaw ng mga deprived of liberty o PDL. Kasunod yan ng reklamo ng dalawang asawa ng political prisoner sa umano'y di makataong strip search. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa inilabas na memorandum ng Bureau of Corrections, ipinatitigil muna ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. ang pagsasagawa ng strip at cavity search sa mga bumibisita sa mga PDL. Epektibo yan sa 7 penal colony sa buong bansa, kabilang ang New Bilibid Prison. Yan ay habang iniimbestigahan ang di umano makataong strip search na inirereklamo ng dalawang babaeng dumalaw sa nakakulong nilang asawa sa Bilibid noong April 21. Ipinatutupad ang strip search para maiwasan ang pagpuslit ng kontrabando sa loob ng kulungan. Pero giit ni Katapang, dadaan pa rin sa mahigpit na security check ang mga dalaw. Kakapkapan pa rin sila ng mga correctional officer. Pero sa controlled visiting area na lang muna sila papayagang makipagkita at makipag-usap sa mga PDL at sa limitadong oras lang. Base sa record ng Bucor, higit 16 na beses nang dumalaw sa maximum compound ang dalawang babaeng nagreklamo. Pumirma pa nga raw sila ng waiver, kaya katakataka raw kung bakit ngayon lang nagreklamo ang dalawa. Baka naman may nangyari na hindi nila nagustuhan during the inspection, kaya siguro they complain. Tataka lang ako. So if there is something that nangyari for that specific time or for that specific instance, we want to know. Kasi sa dami naman ng 5,000 na bumibisita dito, bakit dalawa lang ang nagreklamo? Nilinaw naman ni Katapang na wala silang political prisoners sa loob ng Bilibid, taliwas sa sinabi ng mga nagrereklamo. I want to correct that because it becomes now, baka maging word yan na political prisoners lalabas. Itong preso namin, kulungan ng mga political prisoners. There are no political prisoners here. Nakulong sila, may commitment order because they committed the crime against person. Hinatulang guilty sa kasong illegal possession of firearms, ammunitions, and explosives ang asawa ng isa sa mga babaeng nagreklamo, habang ang isa pa nakakulong naman dahil sa kasong rebelyon.
Nauna nang sinabi sa News 5 ng dalawang asawang babae ng mga bilibid inmate na wala namang strip search na ginawa sa kanila sa mga dati nilang pagdalaw. Handa naman daw umarap ang Bucor sa investigasyon ng Kongreso. Iniimbestigahan na rin ito ng Commission on Human Rights. Sa ngayon, nasa proseso na ng investigasyon ang 7 suspendidong correctional officer na sangkot sa strip search noong April 21. Oras na mapatunayang may paglabag, posibleng maharap sila sa administratibong kaso o kaya ay matanggal sa serbisyo. Samantala, pinalaya naman ngayong araw ang 125 PDL mula sa 7 regional penal farm. Sa kabuuan, higit 13,000 PDL na ang pinalaya mula noong June 2022. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isang panalo na lang ang kailangan ng defending champions sa Creamline Cool Smashers para madepensahan ang kanilang titulo. Pinabagsak nila on 4 sets ang sister team nilang Choco Mucho Flying Titans. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Sa harap ng mahigit 17,000 fans, nagtapat ang dalawa sa pinakamalakas na kubanan ngayon sa PVL. Ang sister teams na Choco Mucho Flying Titans at Creamline Cool Smashers. Nagsagutan agad ng score ang dalawang teams sa first set. Pero Titans ang unang umabante. She asked for it again. Balik na naman sa kanya. Oh! What a smart play by the Tina Wong. Did I say about that pesky fly? Tina Wong just surprising everyone right on the hole, right on the spot. So smart. Pagdating naman sa second at third set, bumalik ang momentum sa defending champions. Nagpakitang gila sa opensa si Gemma Galanza. Galanza na naman! Galanza again! Creamline comes from behind! Pagdating naman ng fourth set ay mabagal ang naging simula ng Creamline matapos ang 7-3 rally ng Titans. Pero bumangon sila at naitabla ang laban sa 13-all. At mula noon ay hindi na nagpahuli ang defending champs hanggang sa naipanalo ang match. Game 1 goes to Creamline, 3-1. Highest scorer ng Creamline si Galanza with 20 points habang nag-ambag si Tots Carlos ng 17 points. Ayoko lang matapos yung game na to na hindi kami yung mananalo. So, nakikita ko yung mga teammates ko na lumalaban din, na kini-cheer kami sa loob. So, sino ba ako para sumuko? Sino ba kami para sumuko? So, ilalaban talaga namin to eh. Bago ang championship match, nagharap din para sa bronze medal match ang Petrogas Angels at Cherry Tigo Crossovers, kung saan nangibabaw ang Angels. Tuloy ang aksyon sa linggo. Unang maghaharap ng Battle for Third ang Petrogas at Cherry Tigo alas 4 ng hapon. Magkakaalaman naman kung tatapusin na ng Creamline ang serye o papalag pa ang Choco Mucho para sa Do or Die Game 2. Alas 6 ng gabi naman ang harapan para sa championship. Nagbabalita mula sa Frontline. A lot of team attacks coming from her. Marty Bautista, News 5. Spots of the floor. Naitabla ng Cleveland Cavaliers ang kanilang Eastern Conference Second Round Playoff Series laban sa Boston Celtics. Tablang match hanggang halftime. Unti-unting dumistansya ang Cavs pagdating ng third quarter sa pangunguna ni Donovan Mitchell na pumukol ng 29 points. Na-outscore na ng Cavaliers ang Celtics sa nalalabing bahagi ng laban. Final score 118-94. Sa West naman, tabla na rin ang series ng Dallas Mavericks at Oklahoma City Thunder. Nag-ambag ng tag 29 points sina Luka Doncic at PJ Washington. Bukod sa star scorers, sumandal din ang Mavs sa bench player nilang si Tim Hardaway Jr. na kumamada ng 17 points. Suspendido ng 4 na laro si Milwaukee Bucks guard Patrick Beverley matapos siyang mambato ng audience. Ayon sa NBA, nangyari ang insidente sa Game 6 ng playoff series ng Bucks laban sa Indiana Pacers. Inasar ng fan ng Milwaukee players na natalo sa match noon, kaya siya binato ni Beverley ng bola. Hindi naman tinamaan ang nasabing fan. Nakipagsagutan pa si Beverley sa nambatong fan at paulit-ulit na nakipagbatuhan ng bola.
Inireklamo rin ang box guard dahil sa pagtanggi na magpa-interview sa isang reporter dahil hindi ito nakasubscribe sa kanyang podcast. Susunod, babaeng na-fall sa lalaking nakilala niya online. Inutangan siya sa kabiglang naglahong parang bula. Magwasiwas ng lalaki sa alaga niyang aso sa Pasig, nasa pool sa video. At sa Frontline News abroad, 2 pasahero ng eroplano nagsuntukan sa gitna ng flight dahil sa agawan ng upuan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Lumantad ang mga bagong biktima ng palit-ulo scam na pinatutupad umano ng isang ospital sa Valenzuela City. Hindi rin daw sila pinalalabas ng ospital hanggat hindi nakakabayad ng bill. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Emosyonal na humarap ang 2 bagong biktima ng inirereklamong ospital sa Valenzuela City na Ace Medical Center. Tulad ng mga naunang lumutang na biktima, hindi raw pinapaalis sa mga pasyente hanggat hindi nakakapagbayad ng bill. Si Nanay ni Riza halos 1 buwang nawalay sa anak noong 2017. Kinailangan kasing ilagay sa neonatal ICU ang kanyang anak dahil kulang siya sa buwan. Umabot daw ng ₱250,000 ang kanilang bill sa ospital. Dahil hindi siya makapagbayad, hindi raw pinayagan ng Ace Medical Center na makalabas ang kanyang anak. Sinabihan pa raw siyang maging janitress na lang sa ospital para makapagbayad sa bill. Bangungot po yung ginawa nila sa amin. Nagmamakaawa ako sa admin. Kay Christina, bigyan ako ng promissory note kasi walang-wala po kami. Si Cherry naman na ospital noong 2021 dahil sa COVID-19. 19 na araw siyang natenga sa ospital matapos lumobo ng ₱275,000 ang kanyang hospital bill. Nung binigay na po nila yung bill ko, dun po nila sinabi sa akin na max out na po yung card nyo. Sabi ko, paano po yun? Wala po akong pambayad kasi ang meron lang ako yung HMO ko. And yun ang sabi na kailangan kasi na, na bayaran yun. Sabi gano'n. Hanggang sa, sabi ko, pwede po bang mag-request ng promissory note? Hindi po honor dito ang promissory note. Nitong Miyerkules, lumabas ng arrest warrant laban sa 2 opisyal at sa security guard ng ospital dahil sa kasong grave coercion. Nakapagpiyansang 2 opisyal ng ₱18,000 habang pinaghahanap pa rin ng security guard. Ang modus ng ospital, hindi palalabasin ang mga pasyente hanggat hindi raw nakakapagbayad ng bill. Pati ang mga bantay nila, hindi rin basta-basta pinapalabas kung walang kapalitan sa loob. Dahil dito, ipinasa ng Valenzuela LGU ang Anti-Hospital Detention Ordinance. Ipagbabawal dito ang pagdidetain sa mga pasyenteng hindi makapagbayad ng bill. Bawal din ang hindi pag-i-issue ng death at birth certificate ng pasyente dahil sa utang. Posibleng pagmultahin ng ₱200,000 hanggang ₱400,000 ang mga ospital na lalabag sa ordinansa. Maari pang masuspinde ang operasyon ng ospital. Within 90 days from the effectivity of the city ordinance, all hospitals within Valenzuela City are required to issue yung birth and death certificates ng patients ho nila. Lahat ho yan, kailangan ilabas ho nila within 90 days. Ang kapalit lang ho, yung mga pasyente natin, magbibigay sila ng promissory note. Tinanggi naman ng nirereklamong ospital ang mga alegasyon laban sa kanila. Yung industrial office, yun po yung sinasabi na detention cell daw po. Pero wala pong katotohanan yun. Kapag ang pasyente po ay namatay, halimbawa po sa gabi, o magsasabi na promissory note, syempre magkakaroon po kami ng negotiation nun kung paano po nila maisisettle ang isang balanse. Nakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela City sa Department of Health para imbestigahan ang ospital. Unfortunately, I do not have the jurisdiction is because ang license to operate nila is given by the Department of Health. Hiningin muna natin na ang DOH ang magbigay oras on a speedy action pertaining to the, hopefully, may pasara po ang ACE at tanggalin ang kanilang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kakasuhan ng isang lalaki sa Pasig City matapos mahuli sa aktong winawasiwas ang alagang aso. Depensa ng lalaki, naglalaro lang daw sila ng aso. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Sa pool sa video, ang lalaking ito na winawasiwas ang isang aso sa Barangay Pineda sa Pasig City. Kwento ng uploader na si 30, napalabas siya ng bahay nang marinig ang umiiyak na aso
habang winawasiwas noong Lunes ng madaling araw. So, sinaway ko sila dahil baka mamaya madali nila yung sasakyan. Lumipat sila dito. Yung babae tumakbo, hinabol ng lalaki. Dala-dala yung aso. Tapos ang parang tinetreaten niya yung asawa niya na, sige, pag umalis ka, papatayin ko tong aso to. Parang ganun ang datingan. Madalas daw inaabuso ng lalaki ang alagang aso, pero ngayon niya lang daw ito na-videohan. Siguro mga 5 years niya, simula nung nasa sa kanya na yung mga aso, mga ganun. 4, 3, 5 years ganyan, 3 to 5 years. Lagi niya sinasaktan yung mga aso talaga. Sige, sir. Sige po. Depensa naman ng may-ari, naglalaro lang sila ng aso niyang si Arrow. Sweet play lang. Sa kabila naman ng palusot, sumaklolo pa rin ang mga animal welfare group na Stray Love PH at Biyaya Animal Care. Nagkaharap sila sa barangay kasama ang mga pulis. Isa sa ilalim daw sa psychological test ang lalaking nang wasiwas ng aso. Dahil sa nangyari, nasa pangangalaga ng Biyaya Animal Care si Arrow, pati ang 3 iba pang aso ng mag-asawa, kinupkup din ng kanilang klinik. Si Arrow, binigyan ng palayaw na heli. Nang bisitahin ng News 5 kanina, halatang ilag siya sa mga tao. Tanging ang handler niyang si Matias ang sinasamahan ni Heli. Bakas din sa leeg ng aso ang sinapit niyang pang-aabuso. Ito yung natamo na latay ni Heli mula doon sa pagkaka-helicopter o pagwasiwa sa kanya nung kanyang abuser. At kung kita ninyo, natanggal yung fur niya sa harap na bahagi ng kanyang leeg. Pilit pa rin pong kinukuha ng mga taga-Biyaya Animal Care ang tiwala nitong si Ellie dahil nga sa naramdaman nitong post-traumatic stress disorder mula sa kanyang abuser. Ayon sa veterinarian na nakatutok kay Heli, matatagalan bago makarecover mula sa post-traumatic stress disorder o PTSD ang aso. Sumailalim na sa x-ray si Heli. Maganda naman ang naging resulta ng x-ray at walang nakitang bali sa kanyang leeg at katawan. Nakalatag na ang treatment plan para kay Heli. Desidido naman si 30 na magsampa ng kaso laban sa umaabuso sa aso. Posible siyang maharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Ang inakalang true love, lokohan lang pala. Literal na pinaasang isang babaeng nagmahal, nasaktan at nabudol ng libo-libong piso. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Madalas nakachat, nagkamabutihan, hanggang sa tuluyang na-fall ang psychology student na si Pam sa nagpakilalang Carl Adrian sa Facebook. Magaan kausap at may tsura si Carl. Ang kanilang online kaswitan, nag-level up at nauwi sa pagli-live-in. Hanggang sa isang araw, humirit si Carl Adrian na mangutang si Pam sa kanyang e-wallet account. Dahil nagmamahal, nagtiwala si Pam. Yan ang pagkakamali niya. Bigla na lang siyang ginost ni Carl Adrian. Ang akalang forever, budol pala. Ano ba yung nangyayari or anong bang gagawin ko doon sa perang nawala na sa akin. Kasi mabot na siya ng almost 200,000. Sobrang sakit kasi yung pera dapat na nailabas niya is for my business ideas. Plus, minention ko naman sa kanya na it's also allotted para sa medical needs ng papa ko. Umaalingaso na pambubudol naman, pabango ang kaligayahan ni Mocha. 300 ang koleksyon niya na halos lahat ay binili online. Kaya naman, nang maglabas ng bagong koleksyon ng isang online shop, dali-dali niya itong in-add to cart. Cash on delivery o COD naman ang paraan ng pagbabayad, kaya kampante siyang di maloloko. Dumating naman ang parcel at agad siyang nagbayad. Pero nang i-unbox, tumbler ang laman. Ilang saglit lang, dumating ang totoo niyang in-order. Pero dahil COD, panibagong bayad ulit. Dumating yung talagang legit na perfume na in-order ko mga 30 minutes after nung na-deliver nun. Nadoble yung bayad ko. Ang tawag sa pambubudol na yan, Flash Express Scam.
kung ano-anong item munang ide-deliver sa buyer bago ipadala ang totoong order. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan sa Budol Alert. Ngayong linggo, 4:30 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Sa kalagitnaan ng flight pa Amerika, nag-away at nagsuntukan na ang dalawang lalaking pasahero sa loob ng eroplano. Ang ugat niyan, alamin sa Frontline News Abroad ni Mon Gualvez. Inaawat ng tatlong babaeng flight attendant ang lalaking pasaherong yan na nanuntok ng isa pang pasahero. Pero hindi pa man siya kumakalma, ginantihan na siya ng suntok ng kanyang kaaway. Mas lalo tuloy nagwalang lalaking nakaputing polo. Sa tindi ng tensyon, napatayo at napasigaw ang ilang sakay ng eroplano. Pilit namang pinaghiwalay ng crew ang dalawa. Tumulong na rin umawat ang iba pang pasahero. Pero ang lalaking ito, dumuduro pa sa nakasuntukan. Pinapaalis din niya ang flight attendant na umaawat sa kanya. Ang eksenang yan nakuhanan nung Martes habang nasa himpapawid ng eroplanong mula Taipei, Taiwan, papuntang San Francisco, California. Nag-ugat ito sa agawan ng upuan. Base sa mga report, lumipat sa bakanting upuan ng isang pasahero dahil naiingayan siya sa katabing panayang ubo. Pero ang upuan na nilipatan niya, pagmamay-ari pala ng isa pang pasaherong nagbanyo lang. Dito nagsimula ang tensyon. Matapos ang gulo, pinaghiwalay ang dalawa hanggang mag-landing sa San Francisco. Agad din silang itinurn over sa mga nakabantay na pulis sa airport. Ayon sa Taiwanese airline na Eva Air, meron silang zero tolerance policy sa mga pasaherong nakakaistorbo. Pinuri rin nila ang mga rumesponding flight attendant. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, 8-year-old Batangas Governor Hermelando Mandanas ikinasal sa isang abogada na halos 5 dekada ang agwat sa edad. Gab Valenciano may siniwalat tungkol sa kanyang mental health. At Taylor Swift, sinurpresa ang fans ng isama ang latest album na The Tortured Poets Department sa kanyang Eras Tour sa France. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Gustong papanagutin ng National Security Council ang mga diplomat ng Chinese Embassy dahil sa posibleng paglabag sa anti-wiretapping law at diplomatic protocols. Kaugnay pa rin yan ang may audio recording na hawak daw ng China at magpapatunay sa New Model Agreement sa Ayungin Shoal na pinasok di umano ng Pilipinas. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, dapat parusahan ng DFA ang sangkot na mga Chinese diplomat kung totoo ang audio recording. Matagal na raw nagpapakalat ng mga peking impormasyon ng Chinese Embassy para pag-awayin at pagwatak-watakin ng mga Pilipino. Malinaw na paglabag daw ito sa diplomatic protocol sa ilalim ng Vienna Convention. Kaya dapat daw paalisin na kaagad sa Pilipinas ang mga sangkot dito. Ang hepe ng AFP Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos ang sinasabing kausap umano sa tawag ng Chinese diplomat. Itinanggi na ito ng AFP at nilinaw na wala raw kinalaman sa issue ang pag-leave niya sa trabaho. At this point in time, wala pa kaming move towards Vice Admiral Carlos because we respect his decision to apply for leave. The AFP do not react on unverified, unvetted, and hindi natin alam din kung sino mismo yung source. Kasi mismo yung source, hindi sila nagpakilala kung si kanino galing. Ikinasal na ang 80 taong gulang na si Batangas Governor Hermelando Mandanas kay Attorney Angelica Chua. Kinasal sila kahapon sa Basilica of the Immaculate Conception sa Lipa, Batangas. Dinaluhan niya ng ilang kilalang personalidad gaya ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Nandun din si Pampanga Representative at former President Gloria Macapagal Arroyo. Halos 5 dekada ang agwat sa edad ni Mandanas sa Chua. Sinasabing wala pang 2 taon mula nang pumanaw ang misis ni Mandanas na si anak kalusugan party list nominee Regina Reyes na magsimulang mapalapit sa isa't isa ang gobernador at si Chua. Showbiz, eto na nga!
Eto na nga, extended ang stay ng magkapatid na Kiana Valenciano at Gab Valenciano rito sa bansa para sa super sold out na concert ng kanilang daddy na si Gary V. Si Gab may masaya pang ibinalita tungkol sa kanyang mental health. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Very Gary V at ala Janet Jackson ang peg ni Kiana Valenciano habang dinedirect ng kapatid niya na si Gab sa music video shoot ng latest single niyang Sweet Release. Love letter daw ito ni Kiana sa LGBTQIA+ community at sa BFF niyang miyembro nito. Naiisip ko lang yung feeling na parang sometimes you go through self-doubt and just gotta let it go and you wanna claim that sweet release. Bigla ang shoot daw itong music video. Dapat kasi nasa States sa sina Kiana at Gab by now. Kaso, kinailangan nilang iurong ang flight nila dahil biglang nag-extend ang super sold out. Nag-concert ng kanyang ama na Gary V one last time sa MOA Arena, kung saan special guest sila mamaya. May stand naman si Kiana sa pagiging isang nepo baby o pagkakaroon ng advantage dahil anak ng mga sikat na personalidad. That's part of my identity and I have to just embrace it. There's nothing wrong with it. Yes, you could say that I'm in his shadow, but with a star that bright. How can you not be, right? How can anyone in the room not be? Ang kapatid naman ni Kiana na si Gab, sa Los Angeles na based ngayon, pero nasa bansa rin para sa kanyang ama. May good news siya dahil after almost 6 years, kasabay ng Mental Health Awareness Month, nag-open up si Gab na napaglabanan na niya ang ilang mental health issues gaya ng depression. I feel like I've grown a lot within the last year and a half. But it's really nice to be able to come back and knowing that I have a home to come back to. Payo naman ni Gab sa mga lumalaban pa rin sa kanilang mental health issues. It's not necessarily about moving on or moving forward from it, because it's always going to be there. It's about managing it. And to be able to manage it, you really have to make a conscious effort. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, pagwawasto lamang po, ginanap ang kasal ni Batangas Governor Hermilando Mandanas at Attorney Angelica Chuan nitong Miyerkules. Samantala, eto pa nga, magiging daddy na ang Canadian superstar na si Justin Bieber. Inanunsyo na kasi nila ang pagbubuntis ng misis ni Justin na si Hailey. Sa ilang video at photos nila online, proud na ibinida ni Hailey ang kanyang baby bump habang nakasuot ng lacy white dress. May pa-vow renewal pa ang dalawa. Dati nang sinabi ni Justin na nakadepende sa kanyang misis ang kanilang pagpasok sa parenthood. 2018 nang ikinasal ang dalawa. Eto pa nga, in for a treat ngayon ang mga Swifties sa Europe. Dahil ang The Eras Tour doon ni Taylor Swift, dadagdagan niya ng mga kanta mula sa kanyang record-breaking album na The Tortured Poets Department. Nauna na niyang tinugtog ang ilang kanta sa kanyang bagong album sa unang gabi ng tour ni Tay-Tay sa Paris. Kasama na riyan ang But Daddy I Love Him, Who's Afraid of Little Old Me at Down Bad. May costume change din si Taylor para sa song na I Can Do It with a Broken Heart. Inaasahang tutugtugin niya rin ang ilan sa mga awitin ng TTPD sa pag-ikot niya pa sa Sweden, Spain at iba pang bahagi ng Europa. Susunod, ang iba't ibang kwento ng pagsusumikap ng mga natatanging ina ngayong Mother's Day. At tampok sa kwentong sang minuto ni Mark Logan, ang hari ng cosplay at ang reyna ng rap. Tuloy-tuloy pa ang makamulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Hindi mapapantayan ang sakripisyo na kayang gawin ng isang ina para itaguyod ang kanyang anak. Ang kwento ng ilang natatanging ina sa Frontline Report ni Jenny Dongon. Inspirasyon ang mga nanay. Nagsusumikap sila sa buhay alang-alang sa kinabukasan ng kanilang mga anak.
Gaya ni Nanay Maricel Peña, dati siyang runner sa mga pasugalan para lang matustusan ang araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Ito lang ang trabahong alam niya noon dahil hindi siya nakapag-aral at hindi marunong magbasa at sumulat. Sa totoo lamang ay isa po akong sakit ng lipunan. Ibig sabihin pasaway. Ang trabaho po namin, ang binubuhay ko sa mga anak ko is for sugal. Pero nang makapasok sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps noong 2009, hindi niya sinayang ang tila second chance niya sa buhay. Nagsumikap si Maricel hanggang sa ginawa siyang leader ng 4Ps beneficiary sa kanilang lugar sa Taguig. Dito natuto siyang magsulat at magbasa. Ngayon, isa na siyang government employee at kabilang sa mga tinatawag na inspiring Taguigenyo. Pero ang pinakamalaking achievement ni Maricel ay ang mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang 2 anak. Nakapagtrabaho na po yung anak ko, may asawa na po yung panganay ko, yung anak kong pangalawa nasa barangay hall nagtatrabaho. Sa isa namang construction site sa Pasay, nagtatrabaho si Nanay Elenisa bilang safety officer. Nagbabanat siya ng buto sa katirikan ng araw. Kahit pa puro lalaki ang katrabaho niya, hindi nagpadaig si Nanay Elenisa para sa kinabukasan ng 5 niyang anak. Solo parent siya matapos iwanan ng kanyang kinakasama. Siyempre, pag ang anak na ang pag-usapan, hindi natin pwedeng talikuran. Kung susuko ako, paano na ang mga anak ko kung susuko ako? Paano na ang kakainin? Ano sa pag-aaral nila? Wala. Dahil ako lang ang nag-iisang ina na nagbibigay sa kanila. Nakabila din sa araw si Nanay Maria Jacobo, isang street sweeper sa Quezon City. Nagpapakatatag siya para mapagtapos ang mga anak. Kahit pa may mga pagkakataong nalalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Ano lang yung ulo ko? Nabagok. Kasi iniisip ko yung mga anak ko para matapos po sila sa pag-aaral. Kaya naglaas na loob po ako ng mabuhay. Ang mga gaya ni Nanay Angelica, Nanay Elenisa at Nanay Maricel at ng marami pang nanay sa buong mundo, ipinakikita ang tunay na pagmamahal at sakripisyo ng mga ina na ang pinakakaligayahan ay makitang magtagumpay sa buhay ang kanilang mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, sa darating na linggo, ipagdiriwang po natin ang araw ng ating mga ina o Mother's Day. Sinasabing sinimulan ito ng American activist na si Anna Jarvis noong May 12, 1907. Gumawa siya ng isang memorial service para sa kanyang inang aktibo noong nagkampanya para sa mga babae. Makalipas ang 5 taon, ginawa ng pagkilala sa mga ina ang araw sa ilan pang estado sa Amerika. Hanggang noong 1914, idineklara ni President Woodrow Wilson na Mother's Day ang ikalawang linggo ng Mayo. At mula po noon, maraming bansa tulad ng Pilipinas ang nakiisa sa taunang selebrasyong ito. Kasabay po niyan, itutok natin ang spotlight sa ilang natatanging ina sa kasaysayan. Sa science, kilalang-kilala si Marie Curie na nakadiskubre ng radium at polonium. Ang kanyang mga pag-aaral noon nakakatulong sa research kontra sa cancer ngayon. Ito po ang pambihira. Ayon po sa Guinness, isang ginang sa Russia ang naitala noong 1782 na nagbuntis ng 27 beses at nanganak ng 69 babies na karamihan po ay kambal. Naku, ang dami po niyan. Dito naman po sa ating bansa, Wonder Mom ding maituturing ang tinaguriang ina ng katipunan na si Tandang Sora o Melchora Aquino. Kaya po sa lahat ng mommy, mama, nanay, inay, mother, momshi at tumatayong ina, isa pong pagsaludo at yakap sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan ang inyong ambag sa aming buhay tulad po ng araw-araw po naming paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay. All things interesting, yan ang tampok sa episode bukas ng Patok na Kapatid Show na Top 5 mga kwentong Mark Logan. Kilalanin ang tinaguriang hari ng cosplay at mamangha sa panlasa ng ilang mahilig sa
trip na kakaiba. Maki-getting to know na rin tayo sa kinilalang Lola Reyna ng rap. Ba, mga pasilip sa mga kwentong yan. Alamin na natin sa Kwento Sang Minuto. Tumatanda lang daw yung kalabaw. Pero si Mang Larry kayang isuot pati costume ng kalabaw. Makilasa sa panlasa ng masa na mahilig sa tibog na kakaiba. Sa sobrang hilit na ating nadarama, kulang ang magpapakalma. At kapag nagsalubong ang mga mata, may pag-ibig na mahuhulma. Kung si sampagitang rock legend, Queen of Rap naman, si Lola Gang Gang. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Totoo ba yun? Saan talaga kumanta? Lola rapper Tingnan ko pag naging lola na tayo. Lolo, magra-rap pa ba tayo? Di nga tayo nagra-rap ngayon Palay mo, pagtanda natin, mag-rap na tayo. Ako nga, mag-TikTok tayo. Uy, wala ka pang entry magmula nagsimula ka. Pag kumpleto. Pagbalik ni Mikey, wala pala si Mikey. Sabi ko sa inyo, di ba kahapon? Bakasyon siya. Kaya ibinigay niya ng todo, sumayaw talaga siya. Pampag-goodbye. Happy Mother's Day pala sa lahat ng mga ina. Sa mga mamis natin, happy birthday. Alam mo, kanina ko pa binabanggit yan. Pag wabati ako ng Happy Mother's Day, happy birthday. Malapit na kasi birthday mo. Uy! Yes! Halo-halo! Matutupad na mga pangarap natin, no? Ayan, Happy Mother's Day po sa lahat ng ina. And happy weekend sa inyo. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.